Eto pag-usapan natin, may bagong tandem na tatalo kay BP Sara. Noong 2022 elections, unit team ng BBM Sara at kakamping ng Lenny Kiko ang matinding naglaban. Pero kalaunan, nabuwag din ang nanalong unit team. Kaya naman may bagong sinusulong na alyansa para sa 2028 presidential election si dating Senador Antonio Trillanes. Ang epal nito, no? Hindi ba kayo? Mga pinklawan, hindi ba kayo nasasabawan sa sistema nyo? Yung epal ng epal sa grupo ninyo na hindi manalong mayor, na walang impluensya. Sa madaling salita, walang bilang. Ito si Trillanes, walang bilang. Hindi ko alam bakit may bilang ito sa kulay pink at dilaw. Ganyan ba kahihina ang mga kukote yung mga pinklawan? Bakit kinig na kinig kayo? Ba't di nyo patahimikin ito? Walang natutulong to. Bumuo kayo ng team na may sustansya. Yung may impluensya. Yung papakinggan ng mga politiko. Na hindi nga pinapansin sa kanto to. Nakita nyo yung kampanya nitong si Trillanes. Hindi nga pinagpapapansin yan. Napaka-loser nyo naman. Ito kayo, loser. Hindi laban. Dati yan na senyalis nila, yung laban, di ba? Napaka-loser nyo naman. Ba't ito pinagsasalita nyo ng pinagsasalita? Ba't ito pinag-i-epal nyo ng pinag-i-epal? Wala na ba kayong makuha? Said na kayo? Yan ang pagsasanib ng mga taga-suporta ni dating Vice President Lenny Robredo at Pangulong Bongbong Marcos. Ang tinutulak ko nga ay magsanib pwersa pa. Ang middle forces, yung mga kakamping and the others with the administration supporters. Alam nyo, tingnan nyo kung gaano ka-desperado tong mama na to. Huwag kayo magtatampo mga pinklawan. Kasi inuuto kayo ng liderato nyo. Pink, makinig kayong mabuti. Inuuto kayo ng mga leaders ninyo. Mga pinklawan. Tingnan nyo focus nitong mama na ito. 'Di ba? Alam mo, makikita nyo lang kung karapat dapat pa ang tao eh. Tingnan ninyo kung saan ang focus nila. Yung iba ang focus, habulin yung magnanakaw ng ghost projects. Yung iba ang focus, mahinto ang corruption. Yung iba ang focus, panagutin yung nangurakot sa flood control scandal. Yung iba ang focus, mahuli yung mastermind diyan sa korupsyon ng ghost projects. Si Trillanes ang focus para hindi mapaupo si BP Sara. Tanga ba kayo? Para sundan nyo yung ganyang naratibo? Yung ganyang goal? Tanga kayo para sundan yan? Ako nagtatanong lang naman. Okay lang kung aaminin nyo tanga kayo. Pero ang sa atin lang, hindi ba masyadong mababaw yung focus? Sige, hindi maupo si Sara. Maayos ang Pilipinas? Sa tingin ninyo? Kung mahuli yung mastermind ng ghost projects, sa tingin ninyo maayos ang Pilipinas? Yes, probably not 100%. Pero 50% ng problema natin solved. Bakit? Maraming tutumbang magnanakaw. Mauubos yung mga yan. Naiintindihan nyo? Huwag naman ang iksi ng paningin natin sa mga bagay-bagay. Masyado tayong na-focus sa Duterte.
Hindi hindi yung pag-upo o yung hindi pag-upo ni Sara ang lulutas sa problema natin. Kasi pagka ganon, eh, mas malaki yung tsansa talaga na matatalo nyo yung mga pwersa ng mga Duterte. Ayon kay Trillanes, bukas din daw sa mungkahi ang ilan sa kanilang kaalyado, lalo't naghahanda na umano si Vice President Sara Duterte para sa eleksyon. For all you know, hindi na nila kilala si Lenny at that time. So, kailangan mo talagang mas maaga-agang magpakilala. Eh ngayon kasi si Sara umiikot na eh. Umiikot na si Sara. Hindi yan umiikot, tanga. Naka-standby yan dyan. Baka may mamatay. Napaka-desperado nitong mama na to, no? Sa bagay, marami kasing libelous to eh. Marami kasing fake news na ginawa ito eh. Kaya takot din siya. Pangalawa, para maging relevant. Hindi na talaga eh. Nagising na ang taong bayan sa panloloko nito. Parang si Bongbong Marcos eh. Nahuli na eh. Na-expose si Bongbong Marcos sa pangbubudol. Ito, na-expose. Kaya lang naman naboto yan dahil eh, 'di ba, nagrebelde yan doon sa Oakwood. Akala ng taong bayan may maitutulong, akala ng taong bayan matino, akala ng taong bayan hindi duwag, eh sumuko naman agad-agad. Ano? Pero hindi na eh. Kalookan, hindi na nga siya nanalo, di ba? So gusto niya maging relevant. At the same time, may pera po sa eleksyon na huwag tayong makakalimot. Lalo na pag admin ang sumuporta. Matalo man sila or matalo, may pera sila. Kaya yung iba, alam nila namang hindi nila tatalunin si Sara eh. Gusto lang na sila ay yung maging standard bearer. Sila yung carrier ng team ng Pinklawan. O kung magsasanib puwersa kay Bongbong, marami silang pera. So gusto lang nila maging carrier kahit alam nilang wala silang kapana-panalo, one time, big time lang, retiro na sila, may pera na sila. Diba? Ikot na eh. Kamakailan lang nang magkitang muli ang dating magkatandem na sina Naga City Mayor Lenny at Senador Kiko Pangilinan. Bago yan, nagsama-sama rin ang mga tumakbo noon sa Lenny Kiko slate na sina Senador Risa Hontiveros, Ito mga to. May bilang ba tong mga to? mga kongresistang sina Shel Jokno at Laila De Lima kasama si Trillanes. Sa podcast interview naman na Let's Talk with Pia Hontiveros, sinabi ni Senator Risa na maaga pa para may mabuong alyansa sa pagitan ng oposisyon at ng administrasyon. Sabi niya, kami sa oposisyon will really have to think about it given our different histories. Oposisyon ka dyan! Hindi nga kayo maka-oppose. Doon nga sa Blue Ribbon, hindi nyo nga magawa ng paraan para habulin si Tambaluslos at saka si Bongbong Marcos. Isa pa kayong kasangkapan na nilalayo. Wala namang sabaw to si Risa. Yung mga tanong niya ron, walang kakwenta-kwenta. Alam mong idinidiin ng Duterte. Ang hilig pa niyang banggitin na sila yung oposisyon. Anong inopose nyo kay Bongbong Marcos? Tanga. Ang tanga-tanga mo, Ting. Ating, ano ka? Anong inopose mo? Sige nga, anong inopose mo kay Tambi? Sige lang kayo ng payag, anong oposisyon? Mahilig magpanggap tong mga to. Dapat sa inyo, nangingidnap na lang sa bundok. Hindi kasi ganyan ang gawain ng mga, hindi ko sinasabing siya. Ganyan yung gawain ng mga NPA eh. Di ba? Yung nangingidnap sa bundok. Plastic. Oo, kunwari, kontra sa gobyerno. Oh, ba't hindi kayo makakontra ngayon? Yung mga CPP, NPA ngayon. Sang-ayon kayo ng ayon. Tigil-tigilan nyo kami. Hindi si Risa yun ha. Oh, ina-example ka lang. Parang ganyan ang ginagawa mo. Kunwari, posisyon. Kailangan daw muna itong pag-isipan at pag-usapan lalo't magkakaiba raw sila ng nakaraan. Ang gusto raw ni Senator Risa, magkaroon ng malakas na pambato ang oposisyon
yung most winnable candidate. Oposisyon na naman. Sino bang winnable candidate nyo? Wala naman. Nang tanungin naman kung tatakbo siya sa pagkapangulo, sabi ni Senator Risa bukas siya riyan kung siya ang pipiliin ng kanilang kampo. Sa kabilang banda, bukas din naman daw si Ontiveros kung may iba pa silang mapipiling common candidate para mapag-isa ang oposisyon. Isa rin sa matunog na pambato ng kakamping sina Mayor Robredo at Senator Bam Aquino. Pero nauna nang sinabi ni Robredo na gusto niyang tapusin ang kanyang termino sa Naga City. Alam mo kung bakit? Alam niya wala siyang pag-asa. Huwag nyo na siya nang bigyan ng false hope. Huwag nyo nang gamitin si Lenny para makuha nyo yung supporters ng Pinklawan. Ayaw kasi talo siya. Diyan sa Naga, panalo siya eh. Hawak niya dyan, nauuto niya mga tao dyan. Baka kasi dyan may pakinabang siya. Kanya-kanyang pakinabang yan eh. Pero sa national, wala talaga siyang panalo. Dapat kasi rin, Trillanes, hindi ka rin, in touch ka rin with the reality. Kasi pag hindi ka in touch with the reality, yung katotohanan ng buhay, baliw ka. Parang hindi, out of this world ka. Sa kampo naman ng mga Duterte, umuugong ang tambalang VP Sara at Senador Rodante Marcoleta. Ang nababalitaan namin ay si Senator Marcoleta, ang isang pumupustura bilang Vice President. Tingnan mo, bastos ang bunganga nitong mama na to. Sa nadidinig daw nila si Marcoleta ang pumupustura. So parang, ang ibig niya sabihin doon parang pumoporma, umeepal para siya ang maging Vice President ni Marcoleta. Ay ni VP Sara. Di ba? Parang, ang dating dito sa mama na ito, parang lahat kayo dyan, wala kayong karapatan unless sumipsip kayo kay Sara para kayo ang piliing Vice President. Ganun ang gusto niyang paratingin. Yun ang naratibo, paano niya uutuin yung mga Pinklawan. Meron ding impormasyon na si Senator Cheese ay nag-a-apply din. Kita mo, bastos talaga bunganga nito. Bastos talaga tong sabaw na ito. Bastos talaga tong walang bilang na to. So si Cheese daw nag-a-apply. So ibig sabihin, hindi siya pinipili ni Sara, pero nagpapalakas. Alam naman natin kaya nila iniisip na nagpapalakas nag-a-apply si Cheese dahil yung tungkol dun sa fourth wheel na hindi inaksyonan kaya hindi na pa-impeach si BP Sara. Di ba? Napag-usapan na natin yan eh. Unconstitutional talaga yung impeachment ni BP. Ngayon na lang, meron pa naman ngayon eh, di ba? Sampahan nyo na impeachment. Good luck sa inyo. Good luck sa inyo kung may suporta pa ang Kamara sa impeachment ni BP Sara, lalo na kung wala nang ganun. But I think ang nangunguna o nakakaalamang dyan ay si Marcoleta. Meron pang Robin, baka nakakalimot kayo, ha? Hindi. Alam mo, hindi natin sure, ha? Kasi yan yung mga umuugong. Dapat ganun lang, hindi yung merong nag-a-apply, pumupustura. Mga choice of words mo malabo. Yan yung mga nadidinig natin. Si Robin, na posible. Si Senator Bongo, posible din. No? Pero kahit sino ilagay dyan. Kahit ako ang ilagay na Vice President ni Baby Sara, panalo si Sara. Ganun po kalakas. Yun ang punto nun. Kahit samahan niya ng mahina, kasing hina ako. Kasing hina mo man, Trillanes. Bit-bit ni BP Sara, hindi niya kailangan. Si Marcoleta. Wala pang pahayag dyan ang bise. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pao. Alam mo sabi ni BP Sara, kalma-kalma lang siya. Kalma-kalma lang siya.
Dahil ang gobyerno ngayon, dati on the offensive mode, ngayon defensive na. Sa laki ng baho ngayon. Kaya yun ang inaasikaso nila, paano nila hindi pa sisingawin yung baho. Kaya out of context or out of reality, itong Pinklawan, lahat doon nakafocus. Yang tungkol sa flood control, sila nakafocus kay Sara. Ang gago, no? Ay nako, next po tayo. Eto, bigyan natin ng komentaryo. Etong impeachment, isasampa na sa Supreme Court. Ang temporary restraining order sa Korte Suprema ang grupong naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay PBBM. Layunin ng TRO na mapigilang pansamantala ang pagsasalang ng unang reklamo na inihain ni Attorney Andre De Jesus sa Order of Business ng Kongreso. Sa panayam ng Kongradyo ng Abante kay dating Congressman Negros Oriental, Jing Paras, sinabi niyang isa sa option nila ang paghiling ng TRO hanggat hindi tinatanggap ng Office of the Secretary General ang kanilang complaint. Ayan. I-stop muna. Okay? Yan ang hinihingi nila, TRO, i-stop muna itong unang complaint na sinampa na ang sinasabi ay yung nagsampa, parang tanim impeachment lang para magkaroon ng 1-year bar rule. Kasi dapat isa lang ang isasampa. Etong third complaint ay hindi tinanggap. Pero yung first complaint na walang kwenta, tinanggap. So, pinai-stop muna. Dapat ganun. Dapat gumalaw dito ang Supreme Court. Sana lang, time is of the essence eh. Kasi baka mamaya, gumalaw dito ang Supreme Court next year, wala nang kwenta. Dapat pa-stop muna ng Supreme Court. Kasi alam naman natin na yung nagsampang abogado ni Lisa. Yung congressman naman na naging parte nun, sa kanilang partido rin, tapos biglang sasampahan si Bongbong Marcos. 'Di ba? Magkakakampi ang mga yan. So, alam na natin yung motibo. Hindi talaga panagutin si Bongbong Marcos. Kung hindi, i-technical. Kumbaga sa larong basketball sa liga, hindi pinapasok ng gate yung kalaban. Kasi alam nila pag nakapasok ng gate yun at nakarating sa basketball court, todas sila. Tapos sila. Dahil magagaling. So sa gate pa lang, hindi pinapasok ng gwardiya. So, default, di ba ang tawag doon? Ganyan ang ginagawa dito. Hindi po talaga naghahanap ng katotohanan. Na parte ba si Bongbong Marcos? Hindi talaga sila nagpapairal ng batas. Kung hindi, pinipigilan ng batas na dapat ay magsisilbi sa taong bayan. Pinaiikot tayo. Gustong birahin sa technicalities. Diba? So tama itong ginawa nila. Kaya nga maganda to, this is a good sign. Na kinakabahan sila, kabado na sila kay Saldico. Kasi na-intercepto eh. Alam nila, naamoy nila na mayroong magsasampa ng lehitimong impeachment. Itong grupo nila Chavit Singson. Di ba na-interview natin 2 weeks ago si Chavit Singson? Sabi niya mayroong malaking mangyayari. At alam naman natin na ito si Chavit Singson ay naging parte doon sa pagkakatanggal din nung kay Erap. So sa interview natin, nagpapahiwatig na doon si Chavit. At ang balita natin, naamoy ito. Hindi lang doon sa interview naamoy ito sa kabila. Kaya inunahan. Nagigets nyo? Inunahan agad. Para hindi
matuloy yung impeachment nila Chavit. Di ba? Ang loko talaga ng grupo ni Bongbong Marcos, no? Kasabay ng pagbubukas ng sesyon ng Kamara sa Lunes, magsisimula rin ang 10 session days ni House Speaker Bogie D. Sa loob ng period na ito, may 3 araw para mai-refer na sa Justice Committee ang reklamo. Hingi kami ng temporary restraining order na hindi gagalaw muna yung iba. Oh. Hindi nila pwedeng galawin yung first impeachment Opo, opo. kasi they have deprived us of our right. Bukod sa TRO, nais ding hingin ng grupo ang tulong ng korte para pilitin ng Secretary General ng Kamara na tanggapin sa Lunes ang kanilang reklamo. Pero hindi na kami magsasapalaran uli. Why? Because we don't trust them anymore. Because nakikita na namin that there is a deliberate attempt na hindi talaga kami tatanggapin dahil yung unang complaint, yun ang ipapasok nila Opo. para lumabas yung one year year ban, opo. bar rule. Para yung impeachment lang na mahina, yun lang ang Didinggin. So ang ibig niya sabihin, hindi na sila tumaya, hindi na sila patagal-tagal pa. Kasi alam nila haharangin din sila sa Lunes. Dahil dapat ipasok muna 'yon. Alam nila na ipapasok yung unang complaint. Ang ginawa nila, lumapit na agad sa korte. Lumapit na agad sa Supreme Court para pigilan na. Titingnan naman natin kung a-action agad yung Supreme Court. May mga problema dyan. Alam naman natin, matagal kumilos yan. Pagka nakapasok na yan at sila hindi pinapasok yung impeachment nila, antay tayong 1 year, wala na. Side ng bansang Pilipinas. Diba? Unless na lang, mismo yung Panginoon na ang gumalaw. Diba? Yun, hindi na natin hawak yun. But as for us, tama, maganda itong ginagawa nila. Diba? Hindi sila sumusugal. Gawin na nila yung dapat nilang gawin. Tama po. idinggin Opo. at i-dismiss nila, wala na kaming karapatan. Kumpiyansa naman si Paras na At ito mayroong kwento kanina. May numero na daw. So basta pumasok lang tong impeachment na to, may numero daw sa Kamara na maa-approvean yung impeachment pupunta sa Senado. Kasi kailangan 1/3 di ba? So kailangan diyan 1/3 ang pipirma, no? Or kailangan ng suporta ng mga congressman diyan. At ang pagkakasabi sa atin ni attorney, may numero. Yung mga congressman ayaw lang lumantad ngayon kasi nga baka hindi matuloy itong impeachment, lumantad na sila, alam naman natin ng gobyerno, pag alam kalaban, binabanata na agad. So hindi pa nagsisimula yung boxing, binubugbog ka na. So saka na sila lalantad pag nagsimula na itong impeachment. At marami daw inis na sa ginagawang panloloko, pandarambong at korupsyon ng gobyernong ito. Kaya may numero. At hindi natin maiaalis. Posible yon. Dahil nararamdaman nila, kita naman nila, hindi naman bobo yung mga yan, yung mga congressman na yan, alam nila malakas na talaga si BP Sara. Alam nila, malaki talaga ang Duterte supporters. Alam nila yun. Nangyari sa election, nakita nila kung paano nanalo yung mga Duterte supporters. So kung meron silang pangarap sa politika, talagang pipihit na yan. Ngayon, pag nakalusot yan sa lower house at nakarating yan sa Senado, finish na yan. Finish na yan. Kasi kahit minority ang Duterte block doon, pag nakarating na doon, manipis lang ang lamang ng majority sa minority. Yung mga nandoon, pagkasigurado na babaligtad na si Bongbong Marcos sa paglipat nila, nag-uunahan pa yung mga senador coming from the majority to transfer to minority. Kailangan lang mapalusot tong impeachment na to, una sa lahat. Pangalawa, makalusot dito sa mga congressman, makuha yung totoong numero. Pagdating sa Senate,
tapos ang magnanakaw. We have the victory. Isusulong ang kanilang impeachment complaint dahil sa pressure ng taong bayan na anyay galit at sawa na sa mga ginagawa ng Administrasyong Marcos. Ito po ay tila napaamin na ang mga congressman o yung mga magnanakaw, di man lahat, yung mga magnanakaw at mga protektor ng magnanakaw natatakot sa pagiging witness ni Saldico. Pag-usapan po natin. Saldico is willing to testify on our behalf dun sa graft and corruption issue. Ang pasabog daw na testigo ng grupong naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos hindi raw basta-bastang makakaharap sa kamera. Ayon kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na chairperson ng House Committee on Justice. Kung gusto raw tumestigo ni dating Congressman Zaldico, kailangan nitong umuwi ng Pilipinas. Dapat lahat ng witnesses under oath, which therefore means you have to come and take your oath. Ayun, you have to come. Okay, I'm coming. I'm coming. Sabi. Hoy, Saldico, kailangan ka raw mag-come. Oh, halika na, Saldico. Umuwi ka muna dito. Si ating naman, ha? Tanggol pa more. Umaasa ka pa, ha? Umaasa ka pang na mapapansin ka ng mabuti ni Tambaluslos, ha? O, umaasa ka pang na mapapansin ng presidente. Tanggol pa more kasi alam natin, pag umuwi to si Saldico, naku, gigipin. Kumbaga sa bugbugan, ha? Baka sa airport pa lang yan. Yari na yan. Oh, baka papalitan na naman yung pangalan ng airport. 'Di ba? Nangyari na 'yan. 'Di ba? Oh, yung magiging kalaban ng gobyerno nung nakaraan. Airport pa lang pinatay na. Pangalawa, nangyari ulit. Panahon din ng mga Marcos. Airport pa lang kinidnap na si Tatay Digong. Oh. Mahilig sa airport itong Marcos. Baka nagpupunta kayo sa Air Force. Baka sa Air Force, dyan, di ba? Sa Villamor. Oh, dinali. Hindi natin alam. No? Si Saldico nga mismo nagsasabi. Di ba? Baka nakakalimutan mo. Ating. Sinabi ni Saldico, sabi nung amo mo, diyan ka na lang. Yung amo mong si Tambaluslos, diyan ka na lang. Huwag ka nang uuwi dito. Ano ba talaga gusto ninyo? Umuwi o dyan na lang? Kasi pag tiningnan mo yun, contrast yun eh. Sinabihan si Saldico, huwag umuwi. Yung kakampi, nung kalaban ni Saldico, ayaw siyang pauwiin. So ano? Uuwi o hindi? Kaya nakakatakot po ang pag-uwi ni Saldico. Dahil kung ayaw pauwiin, tapos biglang pauuwiin ngayon para lang tumistigo, ay masama ang pakiramdam ko dyan. Kayo ba? Ha? Hindi ba delikado yan? Makakapangako ba ang gobyerno na hahayaan siyang tumistigo? Mapoproteksyonan ba ng gobyerno? Baka sasabihin na naman ni Boying, magsoli ka muna ng pera bago ka makapagtestigo. Magsoli ka muna ng pera bago ka namin proteksyonan. Magsoli ka muna ng pera bago ka maging state witness. Yung ganyang kalaki, ang isasabog niyan sa Pilipinas, delikado. Di ba? Ayaw naman protektahan ng gobyerno. Kung hindi magbabalik ng pera, pera-pera pa rin. Ating naman, para kang hindi abogada. Para ka namang pinanganak lang kahapon. Huwag din tanga-tanga, ha? Before you give your testimony, ang magiging issue na nga lang dyan, because he is a fugitive,
and he is facing the possibility of being arrested, will he be willing to compromise that possibility of being arrested to be able to appear before any investigative body? Yon. So, pati si Ateng, napaamin. Di ba? Fugitive siya. So, ibig sabihin, hinahanap siya ng batas. So, pag umuwi yan dito, ikukulong. So, Saldi, pag umuwi ka rito, ikukulong ka. Willing ka mag-sacrifice, mag-testify ka, pero nakakulong ka? Warning! Warning from Ateng. Di ba? So, eto mo, hindi natin ini-issue dito kung ano ba talaga ang nasa batas. Okay? Mas alam ng korte yan. Ang korte po ang magdi-decide kung talagang dapat umuwi muna si Saldico o pwede nang through Zoom siya magte-testify. Di ba? Ano naman yan, isasampayan sa tamang proseso. Okay? So, hindi po natin kina-question yung legality nito. Ang kina-question po natin dito, unang-una pa lang, defensive na agad si Ateng. Hindi nyo ba napapansin? Parang kinakabahan na yung magnanakaw. Diretsuhin na natin. Natatakot yung magnanakaw. At yung mga protector na magnanakaw, natatakot din kay Saldico. Bakit? Hawak niya yung matibay na ebidensya. Yun na yun. Di ba? Huwag na nating paikot-ikutin. Kaya ngayon pala, parang tinatakot nyo na si Saldico. Hindi ka pwede mag-testify. Huhulihin ka namin. Investigative body. Pero hindi ba pwedeng via video call na lang ang pagtestigo at gawin ng panunumpa sa Embahada ng Pilipinas kung saang bansa man naroon si Ko? I haven't seen that under the rules. The rules? Ano? I haven't seen that under the rules. Okay. Ang nasa ilalim po ng rules ng impeachment, dapat sa Justice Committee Chair, panunumpaan lahat ng affidavits and counter affidavits. So, sa madaling salita, sinasabi niya, dapat dito manumpa sa Pilipinas si Saldico. Oo. Sabi niya yon. Antayin muna natin. Ha? Kasi syempre, bawat naman pagkakaunawa sa batas, meron kanya-kanyang interpretasyon. Di ba? Si Tito Soto nga. At saka si Lacson, ibang interpretasyon sa batas. Di ba? So, antayin muna natin. Alam ko, may paraan po dyan eh. Ha? Sa madaling salita, isa lang po ito. Tunay yung mga sinasabi ni Saldico. Kasi alam nyo kung wala namang kwenta yung sinasabi ni Saldico, hindi niya naman nasasabihin, hindi. Kahit diyan ka mag-testify, okay lang. Naalala nyo? Sa Blue Ribbon pa lang, hinarangan na si Saldico. Doon pa lang, alam na nila. Di ba same scenario, magkaiba lang yung kay Libiste. Si Libiste, kita nyo, ginigipit as early as now. Magkaiba lang sila, si Saldico, parte nung sindikato. Magnanakaw din. Si Libiste, hindi. Pero same. Una pa lang, hindi na nila pinapayagang magsalita. And that includes the giving of testimony before the Justice Committee. Ang huling lokasyon ni Ko ay sa Lisbon, Portugal. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, si Ko ang nagdawit kay Pangulong Marcos sa bilyon-bilyong pisong insertions at kickback umano sa 2025 budget. Bagay na Yari ka, Bongbong Marcos. Yari na. dati nang itinanggi ng Lalong nagkakasakit ang animal. Malacanang. Sa ngayon, sa 3 impeachment complaints, iisa pa lang ang opisyal na natanggap ng Office of the House Secretary General.
at naitransmit na sa Office of the Speaker. Ang ikalawa at ikatlong impeachment complaint hindi tinanggap Grabe, no? Ang itinanggap lang yung una. Mamaya pag-uusapan natin yan dahil na-interview rin namin si Attorney Respicio, no? Pag-usapan din natin kung ano-ano yung mga napag-usapan namin behind the camera. No? Pero itong matibay na impeachment, hindi tinanggap. Mamaya po pag-usapan natin. noong Webes ng Office of the Secretary General dahil nasa abroad si House Secretary General Sheloy Garafil para tumanggap ng award. Kung magpang-apang-abot yan sa plenary, it depends kung alin ang unang makakarating sa Justice Committee. If it will be the first impeachment complaint, which will be referred to the Justice Committee, technically, applying the Francisco ruling, it already bars the two subsequent complaints. Yon. So unahan pala ito. Okay? Anong sinasabi ni ating? Meron ng unang impeachment. At kung yun ang unang makakarating, yung dalawang impeachment na sinampa, ibig sabihin yung impeachment na sinampa nila Chavit, nila Attorney Topacio, wala na. Eh yung una na tinanggap, mahina. Kulang sa sustansya. So sa madaling salita, DOA ang tawag dyan. Ano? Dead on arrival. Ganun ang mangyayari dyan. O, di ba? Ang utak din ni Ating, di ba? Doon pa lang minamind conditioning na tayo. Hindi dapat. Dapat yan, tanggapin muna lahat at pagsamasamahin para isa lang. Kasi kaya nga nakipag-unahan yan, lintik na yan eh. Yang unang impeachment. Dahil ang purpose niyan, para ma-save si Bongbong Marcos sa impeachment. Dahil mahina nga. Tapos yan ang tatanggapin. Tapos, kinukondisyon niya na yung utak ng tao. Ito ang nasa batas. Hindi po dapat ganun. Pag samasamahin, ano yan? Dapat yan, isang impeachment lang. Tanggapin. Isipin mo, hindi tinanggap ng opisina dahil wala yung Secretary General. Anong klase yun? Pag wala yung, hindi na magpa-function yung opisina, isaran nyo na yan. Kaya ang sabi nga sa amin, alam nyo ba, sabi ni, di ba? Ni Attorney Respicio, ang duda nila, nandito lang daw sa Pilipinas, bigla lang sinabi na lumabas ng bansa. Yan pa ang ipapakalkal. Kung totoo nga lumabas ng bansa. Kasi ginamit nilang excuse yun, wala sa opisina, hindi dapat tanggapin. Pag napatunayan na nagsisinungaling at nasa bansa yan, kayo mga congressman, hindi talaga kayo patas. Hindi, di ba si ate, hindi ba halatang halata na? Halatang halata na ayaw niya sa impeachment. Hindi ito nakatingin kung paano pagsisilbihan ng taong bayan. Nakaitingin ito kung paano pagsisilbihan si Bongbong Marcos. Kung walang kinakatakot si Bongbong Marcos, bakit takot siya kay Saldico? Kung walang kinakatakot si Bongbong Marcos, bakit hindi natin pairalin yung batas? Tanggapin nyo yung ipinapasa. Oh. Kaya nga ngayon pa lang, tinatakot na si Saldico eh. Kung i-transmit nila ng sabay-sabay, at the same time, the 3 impeachment complaints to the Justice Committee, this is my opinion, we will be prompted to consolidate all those 3. Patuloy naming sinusubukang makuna ng pahayag ang kampo ni Ko at Secretary General Garafil. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Ating, uwing ka na. Saan ka ba napunta? Oh, next pa. Ito, pag-usapan natin. Bongbong Marcos. Di umano. Ooperahan. Nako, ito, pag-usapan natin. Amy Marcos nababahala na doon sa kalagayan ng kanyang kapatid. Dahil nga sinugod sa ospital yan.
at meron pa tayong ibang balita patungkol diyan. Pero bago 'yan, pakinggan muna natin yung sinasabi ni Senator Amy. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan. Yun. Ako ito, ma-share ko lang. Ito, kasi lahat naman tayo may mga kapatid. Medyo nakaka-relate ako kay Amy Marcos. Bagamat wala naman akong kapatid na adik, pero minsan, 'di ba? Dumarating sa punto sa atin, siguro hindi lang ako, pati kayo nakaka-relate. Na teka muna. Parang puro kayo pakinabang dun sa kapatid ko. Parang gano'n, 'di ba? Eh sino bang nag-aalaga? Nafi-feel ko yung sinasabi ni Amy, ha. Parang teka muna. Puro kayo kuha dito, kuha kayo dito, kurakot kayo dito. Hindi ko sinasabing malinis si Bongbong Marcos at hindi nangurakot. Okay? Hindi po 'yan ang punto natin. Ang punto natin, lahat sila nakikinabang sa kapatid niya. Tapos walang nag-aalaga sa kapatid ko. Ganon. Yun ang siyempre, yan ang instinct ng kapamilya eh. 'Di ba? Ginagamit nyo lang yung kapatid ko. Ang dami nyo dyan. Alam mo, kulang na lang sabihin, lintik may asawa yan ah. May anak yan. Lahat kayo nakinabang sa pangalang Marcos. Wala kayo dyan kung wala yung kapatid ko. Tapos, instead na alagaan ninyo, parang lumalabas dito, kinukonsinti pa. Sinabi naman ni Amy, di ba, adik yung kapatid niya? Of course, hindi niya madidiretso. Parang kinukonsinti nyo pa yung pagdodroga nitong kapatid ko. Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya, Yun, ulitin natin. Yun na. Yung katawan niya ang bibigay eh. Walang umaasikaso sa inyo. Diba? Yun yung sinasabi na, ma-overdose yan. Tanga. Hindi, ako ini-interpret ko lang yung ibig sabihin ni Amy na para maparating niya yung mensahe niya nang hindi naman niya nadidiin ng masyado yung kapatid niya. Pero ganun na rin yun. Yung katawan niya ang bibigay. Yung katawan niya ang ma-overdose dyan. Puro kayo agenda. Hindi ko nga alam kung naiisip din ni Amy, pero hindi imposibleng maisip ni Amy to. Mukhang binibigay nyo lang yung konsinti ng droga eh. Mukhang instead na pinipigilan nyo, lalo nyo pang pinagdodroga para yung agenda nila, magawa nila. Ito. Inamin ni Amy, adik si Bongbong Marcos eh. Tama o tama-tama? Anong iisipin mo? Bilang kapatid. Lintikasan ng asawa niyan. Bakit hindi nyo pigilan mag-adik-adik yan? Ano kayong mga anak? Inutil? Ba't pinapayagan nyo yung tatay nyong ganyan? Hindi man sinasabi ni Amy, pero alam natin masakit yun. Di ba? Pagpalagay mo yung kapatid mo, isipin nyo na lang yung kapatid nyo, nagdodroga. Tapos walang nag-aalaga. Tapos may asawa. Tapos pag hingi ng hingi, may nakukuha sa kapatid. Di ba magagalit kayo? Normal yun sa kapatid. Mga animal kayo. Ano yun, nilalason nyo yung kapatid ko? Hindi po natin pinagbibintangan ha, etong sila Lisa. Pero syempre, pinapakita natin na yung ganyan yung puso ng kapatid. kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo lang yan. Wala
sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At Alam mo, in the end, no? Pag lahat ng yan, pag nagkagipitan naman, pamilya mo pa rin ang nasa iyo eh. Yung kapatid mo pa rin yan. Kaya naman siguro nakakapagsalita ng ganito rin si Amy. Frustrated na rin siya. Kasi nangyayari dun sa kapatid niya. Pero alam niyo sinasabi niya, ako naniniwala na hindi niya kailangan diretsuhin, malubha na si Bongbong Marcos. Kaya sabi niya, pahinga ka na muna. Hindi mo naman pagpapahingayin yung kapatid mo kung may lagnat laki. Halimbawa, yung kapatid mo may sipon, pagpapahingahin mo. Halimbawa, yung kapatid mo may pilay. Kahit pilay, sasabihin mo magpahinga ka muna. O kaya yung kapatid mo inasma, sasabihin mo pahinga ka muna. Pahinga ka ilang araw lang. Pero pag sinabing may cancer, yung delikado na, malubha na, pahinga ka na lang. Di ba? Tigilan mo na yung ginagawa mo. Kasi ito may balita. Hindi pa ito confirm. Pero malubha, di umano, na may sakit di umano sa colon. Yan ay sabi. Hindi po natin sigurado. Hindi po natin sinisiguro. Pero yan po ang naririnig natin sa ating bubwit na mayroong sakit sa colon at ooperahan daw. Kaya pag si Bongbong Marcos ay nawala ng medyo matagal at puro dakdak lang yan si Claire, totoo yun. Naalala nyo, ganyan din ang sinabi ni Boying. Biglang nawala si Boying, nagtataka eh. Si Boying di ba? Lagi sa TV yan. Biglang nawala. Wala naman silang sinabi na may cancer pala, etc., etc. Na inoperahan pala. Nung sa tingin nila nakakabalik na, nagkakaroon na ng laman ulit, doon na lang sinabi na may siguro confident na si Boying, nalagpasan niya na yung danger kaya nagsalita. Pero posible ganito rin kay Bongbong Marcos. Kaya lang, alam mo, yung meron kang sakit sa colon, delikado po yan. Sa ordinaryong Pilipino, ha? Pero, mas lalo na sa may edad. Tapos, adik pa. Ha? Alam naman nating may edad na siya. Alam naman nating adik. Kinumpirma mismo ng kapatid niya. No? Hindi ko sinasabing mamamatay na si Bongbong Marcos, hindi. Sinasabi lang natin kung ano yung ating naririnig na tumutugma sa paglabas ng video ngayon ni Amy Marcos. Parang kino-confirm niya eh. Hindi lang nga diretsahan. Nagpapaalala. Parang, di ba lagi niyang binabanggit ading. Ading kasi sa Ilocano, yung nakakabatang kapatid. Ading. Ginagamit ka ng mga yan. Panggulo lang yung mga yan. Hindi ka mahal niyang mga yan. Hindi, ako tanungin ko kayo. Kunwari nag-a-addict ang asawa. Hahayaan mo ba? Kung totoong mahal mo yung asawa mo, ay hindi mo hahayaan. Di ba? Kung may sakit na yung asawa mo, linchak na yan. Pagpahingahin mo muna. Tama si Amy. Kung mahal mo yung asawa mo, pagpahingahin mo. Hindi eh. Alam mo, walang concern yung mga taong nakapaligid. ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Sino? Rimulya. Sa tingin ninyo, sino pinapatukuyan ni Amy Marcos? Habang nagkasakit siya, may mga pilingero. Si Lacson. Si Romualdez. Sino yung feeling presidente?
Remulla? Sige nga, sige. Ilagay nyo dyan sa comment section. Sino tingin ninyo ang pinapatukuyan ni Amy Marcos? Naku, Mhm. sa kanya. So, abang-abang tayo. Malay nyo, pagkagising nyo, kinabukasan. Ha? Kaya nga, ako nagpapaalala lang. Sara, uwi ka na. Lalo nga itong February, huwag ka mag-aalis. Napakadelikado nitong papasok na February. Maraming magaganap. We need you here. Senator Senator. Nagkabuhol-buhol na yung pangalan ko. We need you here, BP Sara. Yeah? Kung ano man mangyayari. Okay, hanggang dyan na lang po muna tayo. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa inyo. Huwag pong kakalimutan na i-like po itong video na ito. Paki-check nyo, baka hindi pa kayo nakakapag-like. At kung umabot kayo dito sa huli, maraming salamat at pinapanood nyo ang aking mga vlog simula't simula hanggang sa matapos. Huwag din kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. God bless everyone. Kita-kits po tayo ulit.